Nagka-tension kanina dyan sa House of Representatives sa pag-hearing nila. Akalain mo ba naman, matindi pala ang hawak na ebidensya ni Congressman Toby Tiangco versus kay Saldico tungkol po dyan sa bilyon na BICAM. Alam ko, 13 billion peto-teto-tet yan. Naku, natarantay yung mga congressman at gustong kontrahin yan. Ano ba talaga yung gusto nila dyan? Malaman ng taong bayan kung sino ang totoong magna o may pinagtatakpan? Ako'y nagtatanong lang. Kasi dito po, panoorin natin ang video at sa mga tagapagtanggol ng mga buhaya dyan. Alam ko, hirap na kayo. Pero go lang, 15:30 naman. Ito yung video. Pa rin itong mangyayari. Congressman Chanco din na Congresswoman. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I i-correct have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have the record, floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse Suspend. to I invite. have the floor. Mr. Chair, motion to suspend. Mr. Ayan na. Umpisa na yan na magkabukingan sila. Pero ito namang si Congressman Toby Tiangco, alam po natin na seryoso siya dyan, na ibubuking niya kung sino yung mga magna. Hawak niya ang USB na yan. Nakaraan mayroon akong may bulong-bulungan kung sino yung may hawak niyan. Yan yung mabigat na ebidensya na talagang walang kawala pag naipakita dyan. Yung USB na yan, nabanggit din yan mga nakaraan pa. Tungkol po dyan sa nangyayaring BICAM, sa mga nangyayaring korupsyon. Eh, mabigat na ebidensya daw yan. Sabi ha. At eto na nga. Nagkaroon ng tensyon. Eh, di natin alam kung meron pang susunod na house hearing po. Kung ganyan po ang nangyari ngayon, hindi na sila magkakasundo. Eh, mas maganda pa rin talaga yung nangyayari doon sa Blue Ribbon Committee. Yung kanina na pinagtalunan nila na si Mayor Magalong, dapat doon sa Senado na ipatawag yan. Doon na niya sasabihin kung sino po yung mga congressman na sangkot sa flood control project na yan. At eto naman kay Toby Tiangco, maraming ding nagsasabi na doon na kay Marcoleta para makapagsalita sila at maipresenta itong mga ebidensya. Pero para sa akin, itong gagawin ni Mayor Magalong na gusto dyan mag-attend at itong si Congressman Toby Tiangco ay gusto niyang maipakita dyan ang ebidensya na yan. Kasi supalpal ang ibang congressman dyan. Harap-harapan na mabubuking ang mga buhaya dyan. Kaya mangyayari din yan, itong usapin po tungkol sa budget, itong tungkol sa BICAM, itong tungkol sa flood control, iisa lang ang pinuno dyan. Hindi ko lang alam kung mayroong pinagtatakpan tong ibang congressman dito. Eh gusto nga ng taong bayan, gusto namin malaman kung sino yung congressman na yan. At kung totoo man, ay parusahan. Kung hindi man totoo, itong mga nag-akusa, eh dapat paparusahan din, di ba? Eh bakit takot sila? Hindi inimbita agad si Mayor Magalong. Ito naman, may ebidensya pala si Toby Tiangco. Haharangin nila. Alam na this. Ngayon pa lang naman, yung ebidensya na yan, makikita din ng taong bayan yan. Relax lang. Lagot kayong mga magna. Tapusan nyo na.